Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong po natin pong subscriber natin na pong sasagutin. Ito ay galing po kay Vilma Orbina. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, mayroon daw pong bukol yung inahing baboy sa bandang tenga. Kanya po itong pinisil, pero parang tubig lang po yung laman. So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga bukol po natin mga alagang inahing baboy. Kadalasan kasi yung ating mga alagang inahing baboy, mayroon po tayong mga lugar kung silang pangkatawan kung saan po tayo parati po makakita ng bukol. So kadalasan ito ating makikita sa bandang dibdib, bandang likuran, bandang liig, bandang tenga, bandang puwerta nila at saka sa bandang tiyan. Yan po kadalasan po natin makikita yung mga bukol po natin mga inahing baboy. Dito po sa aking pangalaga ng mga inahing baboy po mga kaibigan, maraming beses na po naka-encounter ng mga bukol sa aking mga alagang inahin. Pero, ni isang beses po mga kaibigan, hindi pa ako naka-encounter ng bukol o yung matigas talaga o yung parang bato talaga po yung bukol nila. Ang na-encounter ko pong bukol sa kanila ay yung ano lang, hindi po ganun katigas. At saka yung laman po ng bukol nila kapag aking pong binuksan ay tubig o kaya nana po mga kaibigan. So para sa akin, ang sanhi po ng mga bukol ng ito sa mga inahing baboy ay siguro dahil po ito sa mga kagat ng lamok kung saan po nagkaroon ng sugat yung kanyang balat at saka napasok ng mga bakterya at saka mga infection yung sugat at nagkaroon ng bukol po doon po sa loob ng kanyang balat po mga kaibigan. Kaya po pagdating po ng ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, ayan po, nagkukos na ito ng bukol at saka na-accumulate po yung parang tubig at saka na-accumulate po yung nana doon po sa loob ng kanyang bukol. Ang solusyon ko pong ginagawa sa mga ganyan po mga kaibigan ay simple lang. Kapag medyo malambot na po yung kanyang bukol mga kaibigan at saka parang atin pong inididiin ay parang hinog na, ang ginagawa ko po dyan ay ako po ay kumukuha ng blade at saka hiniwaan o slice ko ng blade yung ibabaw ng bukol nang sa ganon makalabas yung tubig at saka yung nana. Minsan din mayroong mga dugo na paunti-unti para po yung bukol po ay mawala. And then pagkatapos pong maghiwa doon po sa pagkatapos pong gumawa ng sugat doon sa bukol mga kaibigan, ako po ay nag-spray ng Combinex wound spray doon mismo sa ibabaw ng sugat para po hindi po magkaroon ng infection at para po hindi po siya madapuan ng mga langaw o kaya mga kahit anong insekto para makaiwas po tayo sa mga infection po mga kaibigan. So, ganun po ka-importante yung Combinex wound spray. Natin pong i-spray doon po sa mga sugat o mga hiwa natin pong ginagawa sa mga inahing baboy para maiwasan po natin yung mga infection po mga kaibigan. So ganun lang po inyong gawin. Huwag po kayong mag-alala sa mga bukol sa mga baboy nyo na medyo malambot lang. Kasi po kapag mga ganyan, yan po ay kusa namang pong puputok pero medyo matagal pa. Pero kapag gusto talagang mawala agad yung mga bukol na ganyan, so yan po yung aking advice. Gumawa po kayo ng sugat sa ibabaw ng bukol, palabasin nyo po yung tubig, palabasin nyo po yung nana at saka yung mga anumang nasa loob ng bukol, lahat palabasin nyo po. And then pagkatapos po, yung sugat mismo ay spray nyo po ng Combinex wound spray. Huwag nyo pong tahiin yung sugat. Pabayaan nyo po na open lang yung sugat para everyday, dahan-dahan po makalabas yung mga discharges po mula po sa loob ng kanyang bukol po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon. At sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung paano solusyonan ang mga bukol sa ating mga alagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.